Nabanggit ko po kanina sa ating Sunday School yung binanggit ni Dr. Robert Godfrey na President ng Westminster Seminary, California, patungkol sa pagsamba. At isa siya sa talagang nalungkot na pigilan itong ating linggo-linggo na sama-samang pagsamba at sa gitna ng quarantine, may tanong na lumabas sa kanyang isip, ang tanong na, does God miss our worship? Nami-miss ba ng Diyos ang ating sama-samang pagsamba linggo-linggo? At sinabi niya, ang Diyos ang siyang soberano sa lahat. Sa makatuwid, maging ang mga disaster, maging ang pandemic na ito, ang Diyos ang nagsugo nito at merong siyang layunin. Lagi niya naalala ang Luke 13 na sinasabi sa mga hindi nagsisisi. Nagbigay siya ng halimbawa doon sa mga napahamak. At sinabi niya sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, sinabi ng Panginoon, maliban kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad niya. Kaya iniisip niya na mayroong layunin ng Panginoon sa ating karanasan ngayon na napigilan tayo sa sama-samang pagsamba. Maaring may layunin ng Panginoon na ating siyasatin ang ating mga puso, ang ating ginagawang pagsamba, kung ito ba'y kinalulugdan ng Diyos. Kung tama ba, hindi lamang ang ating panlabas, kung di ang ating mga puso. Sapagkat sa aklat ni Amos, sa aklat ni Isaiah, may mga nireject ang Panginoon na sama-samang pagsamba sapagkat ang puso nila ay hindi tama sa harap ng Diyos. Kaya sinabi niya itong panahon na ito ay panahon ng pag-examine ng ating mga puso kung tayo malamig ba o walang pakialam sa ating pagsamba. Ito'y panahon ng pagsisiyasat. Kung kalooban niya na tayo ay makabalik sa kanyang habag, baka hindi niya na ibalik. At maraming magpoprotesta dito, subalit siyang soberano. Kailangan nating magsiyasat, mga kapatid, mga kaibigan, kung anong uri tayong mga mananamba. Ito'y gamitin natin na tayo lalong manalangin sa ating Diyos. Manalangin tayo na bigyan niya tayo ng kababaan ng loob, ng katapatan sa ating pagsisiyasat at paghingi ng awa sa Kanya na itama natin ang ating pamamaraan at ating mga puso sa pagsamba sa Kanya na mahalaga sa Kanya. Sa panahon ni Isaiah ay mayroong salita na pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Inyong sundin ang kanyang pagtuturo. Kaya sa umagang ito ay magtatapos po tayo sa ating serye sa pag-aaral sa Book 5, Book 4 ng aklat na mga awit. Ito yung pinakahuli, yung Psalm 106. Mula sa Psalm 90 na nagpahayag na ang buhay natin ay parang usok lamang. Sa makatwid tayo dapat magkaroon ng karunungan na ipamuhay ang maikling panahon ng buhay natin ng puno ng kaguluhan at kahirapan at kapighatian. At ang panahon na hindi natin nauunawaan ang gawain ng Diyos, siya ay nananatili sa kanyang trono bilang hari. At ang tandaan natin ang Diyos na ito na may gawa ng langit at ng lupa ay naghahari ngayon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus na naparito sa lupa at namatay at muling nabuhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. At siyang ating buhay na hari ng mga hari magpakailan paman at siya'y muling babalik. Kaya sa pag-aaral natin ng awit na ito sa lumang tipan, alalahanin natin na ito ay bahagi ng ating history. Sapagkat tayo'y kabilang sa bayan ng Diyos, tayo din ay mga anak ni Abraham kay Hesus Kristo. Kaya itong kasaysayan na ito
ay kasaysayan din natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung nais ninyo na maging kabahagi kayo sa history ng redemption o pagtutubos ng Diyos na makapangyarihan sa makasalanan. Ito'y libre. Lumapit kayo ng may kababaan, ng may pagsisisi, hindi mabuting gawa, hindi relihiyon ang nagliligtas sa tao. Ang Diyos lang na buhay. At ito ang history sa umagang ito sa pagtatapos ng Book 4 na binibigyan diin ang Diyos ay naghahari. Ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na puno ng biyaya. Ano ang tugon ng tao? Ano ang tugon ng kanyang mga tao? Makikita natin dito, tugon ng kawalan ng pananampalataya at pagrebelde. Subalit ang Diyos ay hindi nagbabago hanggang ngayon sa kanyang katapatan, kahabagan. Subalit siya din ay humahatol. Basahin natin ng mga ilang unang bahagi at huli nitong awit na ito. Ito'y 48 verses. At isa-summarize natin ito. Makikita natin sa simula at sa huli ang salita sa Ingles na Hallelujah. Purihin ninyo ang Panginoon. Meron ditong pagpapahayag, confession. And then sa gitna, yung bulk dito, chapter 6 hanggang 46, ang history ng rebellion ng mga tao ng Diyos. Verse 1, 106, Psalm, awit, purihin ang Panginoon. O, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sinong makapagsasabi ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Mapalad siyang sumunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katuwiran. Alalahanin mo ako, O Panginoon, kapag ikaw ay nagpakita sa iyong bayan ng paglingap. Dalawin mo ako ng iyong pagliligtas upang makita ko ang kasaganaan ng iyong hinirang. Upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa. Upang ako'y lumulahati na kasama ng iyong mana. Sa verses 6 to 46 ay history ng katigasan ng puso ng bayan ng Diyos. Sa bandang huli, sa verses 47 and 48, O Panginoon naming Diyos, kami ay iligtas mo, at mula sa mga bansa kami ay tipunin mo, upang kami makapagpasalamat sa iyong banal na pangalan at lumulhati sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggang sa walang hanggang. At sabihin ng buong bayan, Amen! Purihin ang Panginoon. Ito po ang banal na salita ng Diyos. At tunay na siya'y karapat dapat purihin. At nakikita natin ang kanyang kadakilaan kahit sa gitna ng ating wawalan ng katapatan at rebelyon sa Kanya. Dapat unawain itong huling awit na 106 sa ating huling pangangaral ng last week sa Psalm 105. Ito'y magkasama, ito'y magkakambal. Binigyan ng diin ng awit 105, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay soberano sa lahat. Yan ang Psalm 105. Hindi masyadong hin-highlight ang mga kasalanan at kasamaan ng kanyang bayan. Dito naman sa 106, ay hin-highlight naman dito ang mga kawalan ng katapatan ng bayan ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan.
So Psalm 105 speaks about God's faithfulness. Psalm 106 about Israel's unfaithfulness. So sa Psalm 105, nandun yung katuparan ng pangako ng Diyos ng tipan kay Abraham, lalo na ang lupa. Sa Psalm 106, dahil sa kasalanan nila, nawala ang lupa o sila'y pinalayas ng 70 taon sa lupa na pangako ng Diyos. Gustong i-highlight dito sa ating teksto sa 106 na hindi mga heroes nila, hindi mga pari nila, hindi mga propeta nila, kundi ang Diyos nila, ang soberano na nagliligtas at nahahabag sa kabila ng kanilang mga kasalanan at mga kahinaan at mga rebellion. Sa mga dinanas nila na pagdidisiplina ng Diyos, nais ng Diyos na ito na hindi nagbabago, na magbalik loob ng may kababaan at pagsisisi ang kanyang bayan. At yan ang gusto niyang gawin sa iyo at sa akin. Kung tayo ay bumabaliwala sa kanyang katapatan at kabutihan sa ating Panginoong Jesucristo. So nais nating makita dito ang tension ng Israel's disgrace and God's grace. Yung laging binibigyan ng comparison ang kanyang bayan, maring ikaw o ako sa ating mga kasalanan, subalit ang ating Diyos ay hindi nauubusan ng kanyang kahabagan. Siya'y nagdidisiplina, siya'y humahatol. Subalit ang Diyos natin ay puspos ng biyaya, hindi si Maria, kundi si Jesus, ang anak ng Diyos, ang puspos ng grasya. Siya ang bukhal ng lahat ng biyaya. Yan ang Diyos natin. At yon ay nakikita sa backdrop, sa background ng lalim ng ating mga kasalanan. Sinabi ng prinsipe ng mga ngaral na si Charles Haddon Spurgeon, "Too many think lightly of sin, and therefore think lightly of the Savior." Kung ang tingin mo sa kasalanan ay maliit o mahina o baliwala, then baliwala, mahina at maliit din ang tingin mo sa tagapagligtas ng kasalanan. Dito ay hina-highlight ang kasalanan. Ang dulot dito at may kaparusahan. Subalit, lalong hina-highlight ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ito'y awit ng papuri sa gitna ng mga pasaway na tao. Ito rin ay mayroong pagdadalamhati dahil sa kasalanan nila. Subalit na highlight dito na higit natin dapat siyang purihin, pagtiwalaan at sambahin. Ito ang simpleng mensahe dito sa salita ng Diyos. Trust and obey the sovereign God. Magtiwala at sumunod sa soberanong Diyos. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Magtiwala at sumunod sa makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos. Ang pamumuhay ng may buong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng soberanong Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon, yan ay lubos na kalugod-lugod sa Kanya. Pinagpapala niya sila ng Kanyang presensya, ng Kanyang kaligtasan, ng buhay na walang hanggang. Yan ang history ng kaligtasan sa buong Biblia, sa lumang tipan, sa bagong tipan. Ang mga mapagpakumbaba na may pagsisisi, may pagbalik loob sa Kanya, sa tulong ng Espiritu Santo ng Diyos, na nagbibigay ng kakayahan ng pagsisisi at pagbalik loob, abilidad para gawin ang pagsunod sa Kanyang kautusan. Yan ay kinalulugdan ng Diyos na banal. Yan ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaninang umaga at pinag-aralan muli natin ang ikalawang bahagi ng pagiging alagad niya. Sa mga tinawag niya, follow me.
total commitment. Priority ang kanyang kaharian. Lahat ng bagay siyang bahala. Kung tayo'y nagtitiwala kahit hindi alam ang kinabukasan, lalo na ngayong pandemic, crisis, hindi natin alam niya. Siya ang superintendent, siya ang boss, Lord of Lords, King of Kings. So trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dalawang bagay. Number one, pagpapahayag sa panalangin ng mga kasalanan ng hindi pagtitiwala at pagsunod ng lubos sa soberanong Diyos. At yung pangalawa, yung pagpupuri at pagsamba sa hindi nagbabagong kabutihan at katapatan sa kanyang tipan ng soberanong Diyos na ito. Itong mahalagang bahagi ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Merong pagkilala sa mga nagawang kasalanan, sa mga hindi nagawa na hinahanap at hinihingi ng Diyos na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Hindi tayo dapat magkunwari na pareho din tayo ng bayang Israel sa kabila ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Hindi tayo tumutugon ng may tunay na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Mahalaga na bahagi dito yung confession. Pagpapahayag ay pagpapakita ng kababaang loob. Mahirap ang umamin. Pero ito'y biyaya ng Diyos. At nalulugod siya sa kagaya mo na umaamin. Kagaya ng Israel kung sila'y aamin. Dito yung sumulat, hindi natin alam kung sino siya. Sumulat ng may awit ay merong pag-amin, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga ninuno. Sabi niya sa verse 6, kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. Biyaya lamang ng Diyos na gawin mo ang may pag-amin sa kanyang kabanal-banalang harapan. Hindi lamang sa iyo, kundi yung iyong mga ninuno na may epekto ang kanilang pinakitang halimbawa sa kanila na dumadanas din ng pagpapasaway at kahirapan. At yan ang ating bantayan na may iiwanan tayo sa ating henerasyon, na may epekto ang ating pamumuhay sa mga iiwanan at sumusunod sa atin. Ganyan ang pag-amin ng may awit na ito, yung aming mga magulang. At kami din ay nakagawa ng kasalanan at ng kasamaan. Ito'y pagpapahayag sa harapan ng Diyos na banal. Ito'y kababaan ng loob. Bago mo ma-appreciate ang mga pagpapala ng Diyos at katapatan ng Diyos, kailangan natin ito. Sa bagong tipan na may pangako sa unang Juan and verse 9. 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. May pag-amin ka ba sa iyong nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa laban sa kabanal-banalang Diyos? Lahat ng kasalanan, maliit o malaki, laban sa Kanya ay heinous crime. Sapagkat siya'y banal, banal, banal. Isang kasalanan lang, maliit o malaki, sapat upang tayo itapon sa Kanyang presensya at maghirap, magpasawalang hanggang. Kailangan nating ipahayag, dinala niya itong virus na ito para tayo ma-quarantine, para mapigilan ang ating mga kinasanayan na gawain na pang tayo manahimik at magsiyasat. Oh Lord, anong uring mananamba ako?
Nakikita mo ang lahat ng aking mga iniisip, ginagawa, ang aking pakikipag-ugnayan. Mahalaga ang confession. Mahalaga ang pagpapahayag. Bago mo maranasan ang kadakilaan ng Diyos, kagaya ni St. Augustine sa kanyang autobiography na The Confession, I encourage you na yan ay basahin ninyo. Pinahayag niya ito ang kanyang kasamaan. Mayroon akong nabasa din na kwento na kung saan mayroong isang tao na hindi siya mapalagay dahil may ginawa siyang kasalanan sa kanyang kapwa at siya'y binabagabag kaya hindi niya na kaya. Kaya nilapitan niya yung tao na yon at sinabi niya, humingi ako ng tawad sa iyo dahil kinuha ko yung tali mo. At siya'y pinatawad naman sa kinuha niyang tali. At siya'y bumalik sa kanilang tahanan, binabagabag pa rin siya. Kaya siya'y bumalik at sinabi niya, ako'y humihingi ng tawad uli sa iyo sapagkat yung tali ay nakatali doon, yung iyong baka. Hindi ko sinabi ang lahat. Ngayon ay sinasabi ko ang aking buong kasalanan. Ginagawa mo ba yan? Mapalad, sabi ng Panginoon sa Beatitude, ang nahahapis. Nahapit sila sa kanilang kasalanan at inaamin nila at humingi sila ng habag. Ang pangako ng Diyos, sila'y aaliwin. O mga tao, nakikinig kayo ngayon. Alam ng Diyos lahat ng iyong kasalanan. Binibigyan ka ng pagkakataon na iyong ipahayag sa Kanya, bagamat alam niya ang lahat, ngunit nalulugod siya na sabihin mo sa Kanya. At siya'y handa na ika'y patawarin sa Kanyang anak na si Jesus. So ito yung may awit. Pinapakita niya dito ang pag-amin niya at yung Kanyang mga ninuno, yung Kanyang mga magulang sa kanilang kasalanan sa panahon ng kanilang pag-alis doon sa Ehipto, sa makapangyarihang kamay ng Diyos, sa Exodo, at ganun din sa ilang sa disyerto. Ipinahayag niya dito ang kanilang mga ginawang kasalanan at ganun din sa kanilang lupa na naranasan nila na bigay ng Panginoon, subalit sila ay tumugon ng rebelyon at kasalanan. Sa verses 7 to 12, mayroong kasalanan dito ng pagreklamo. Reklamador ka ba? Reklamador ka ba? Tingnan mo ito. Ito, ang kasaysayan. Kung ikay mananampalataya, ito ang kasaysayan natin. Verse 7, hindi naunawaan ng aming magulang ang iyong kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila naalala ang kasaganaan ng iyong kagandahang loob, kundi naghimagsik sa dagat na pula. Sa Exodus 14 and verse 2, yung account ng history na ito na kung saan sila'y 400 taon at pwede na silang mamatay forever doon. Subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. After 400 years, sila'y tutubusin, sila'y ililigtas at nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa 10 salot. Nakita natin sa Psalm 105. At ang kapangyarihan niya ng paghati ng karagatan na kung saan ang kanyang tao ay nakalakad doon sa lupa, sa ilalim ng karagatan. Exodus 14:2, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humimpil sa tapat ng Pihahirot sa pagitan ng Migdol at ng dagat sa tapat ng Baal Zepon. Sa tapat niyon, kayo'y hihimpil sa tabing dagat. Ito'y nangyari bago sila tumawid ng dagat, bago ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng paghahati ng karagatan. Subalit bago mangyari yun ay nakita ng mga tao ng bayang Israel ang sundalo ni Paraon at sila'y nagreklamo. Exodus 14:11 to 12, kanilang sinabi kay Moses, dahil ba walang libingan sa Ehipto, kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin? At inilabas mo kami sa Ehipto. Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Hayaan mo kaming mag-isa. Pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Sapagkat mas mabuti pa sa aming maglingkod sa Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Antindi. Antindi. Ang tawag dito sa verse 7, paghihimagsik.
Hindi lang siya reklamo. Ito'y rebellion sa harapan ng Diyos na nagpakita ng napakaraming kapangyarihan niya. At may pangako at tapat sa kanyang tipan. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng trial, pagdating ng temptation. Bakit? Hindi na bago yan, paninisi. Doon pa lang yan, sa Garden ng Eden. Yung sisihan. Pagrereklamo. Sa aklat ng Korinto, ginamit ito ni Apostol Paul. Huwag kayong magbulong-bulungan, 1 Corinthians 10. Gaya ng ilan na nagbubulong-bulungan na sila'y pinuksa ng tagapuksa. Verse 11, ang mga bagay na ito'y nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ang katapusan ng mga panahon, kaya ang mga nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat kayo baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Tiisin, magtiis. Yan ang kabaliktaran ng reklamo. Ang reklamo, nakita natin dito, may kaugnayan sa pagre-rebelde sa Diyos. Siya ang soberano sa lahat. Siya ang may layunin. Siya may plano. Siya ay mabuti. Siya ay banal. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kumusta ang ugali mo ngayong pandemic crisis? Ikaw ba ay nagrereklamo sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon na para bagang nakatali ang Diyos na walang magawa? Tingnan mo ang kaugnayan nito sa pagrebelde at kawalan ng pananampalataya. Ganun siya kabigat. Ganun siya katindi. Kaya ako ay nakikiusap sa iyo, mga kapatid, alam ng Panginoon ang mga lumabas sa ating bibig. Alam niya ang takbo ng ating pag-iisip. Kagaya ng pag-iisip ng bayang Israel na diliman ang kanilang pagkaunawa sa kahangahangang paggawa ng Diyos. Nasa na ang salita ng Diyos? Walang kaibahan dito sa parabol ng ating Panginoon, the parable of sower, yung parabola, yung kwento ng nagtanim ng butil, may nalaglag sa daanan, may nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa damuhan, at may nalaglag sa mabuting lupa. Sa Matthew 13:21, gayunman hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal, at kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Ang salita ng Diyos, mabilis tumubo, matigas ang lupa, kinuha ni Satanas sa batuhan, mababaw lang. Ang salita hindi lumalim sa kanyang puso at pagkatao, kaya pagdating ng pagsubok, reklamo. Nawala ang salita. Doon naman sa damuhan, dahil sa paghahangad ng pera at mga bagay sa sanlibutan, sinakal ang salita. Ngunit may nalalaglag sa mabuti na lupa at tumubo, nagbunga ang salita ng Diyos, may pagtitiis sa gitna ng pagsubok, may pagpapasensya, may pag-ibig, may pagpapatawad. Anong bunga ng salita ng Diyos sa iyo? Sana kung ikaw ay guilty kagaya dito, kinakausap ka ng Diyos, magsisi ka sa iyong rebellion sa Kanya. Talikdan natin ito sapagat kinamumuhian ito ng Diyos. Tumugon ng Diyos
sa verse 8 and 9, sa kabila ng kanilang kasalanan at rebelyon, ang Diyos talaga ay tapat, hindi siya nagbabago. Verse 8, gayunmay, iniligtas niya sila, alang-alang sa kanyang pangalan. And take note, kanyang pangalan, upang kanyang maipakita ang kanyang malakas na kapangyarihan. Kaya't sinaway niya ang dagat na pula at ito'y natuyo. Makikita nila ang mga negatibo, ang mga kaaway na maaaring pumatay sa kanila. Hindi nila nakita ang Diyos na may-ari ng lahat. At muli niyang dinisplay, isang utos lang. Yan ang Diyos natin. Imbis na ikaw ay tapatan niya ng ginawa mo sa Kanya, hindi niya ginagawa yun dahil sapagkat may paglalagyan ka kapag tinapatan ka niya. Pero ang Diyos na ito ay talagang tapat sa Kanyang sarili, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang tipan. Ito ang Diyos natin. Pero ang tao, kagaya natin, sila ay rebelde, reklamador. Mga kapatid ko, mga Kristiyano, mga alagad ng Panginoon, napakayaman ng history ito, pero mas mayaman tayo sa history, 2,000 years ang Christianity. Kung reklamo lang sa panahon ng ating mga ninuno, ng mga reformer, mga Puritans, mas matindi ang kanilang dinanas. Subalit sila'y tumugon ng mayroong pagtitiwala pa rin sa Diyos. Ito naman ang pangyayari sa wilderness, verses 13 to 15, doon sa ilang. So nakaligtas na sila doon sa panganib ng Ehipto. Dadalhin sila sa lupang pangako, pero dadaan sila sa disyerto. Pareho pa rin ang hinihingi ng Panginoon, trust and obey. Kahit saang sitwasyon, kahit saang lugar, kahit anong panahon, trust and obey. So may panganib dito ng pagkalimot. Verse 13, ngunit agad nilang nalimot. Kita mo yan. Ilang araw lang itong nalimutan nila. Alam nyo ba, nung hinati ng Diyos ang dagat at sila nakatawid, nakita nila yung pader na dagat, kaliwa at kanan. Wow! Woo! Woo! Pag nakatawid silang lahat, hinahabol sila ng mga kaaway. Sinarado ng Diyos ang dagat, patay lahat. Wow! Woo! And sabi ng verse 13, agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Ilang araw itong pagitan? 3 days. 3 days lang. Hindi nila hinintay ang kanyang payo. Alam buhay sa disyerto, alam ko, dahil galing ako sa Saudi Arabia, 7 years ako doon. Talagang matindi ang disyerto doon. Walang nawasa doon sa gitna. Walang SM doon, walang Jollibee, wala. Disyerto, mainit. Naintindihan ko ang kanilang pagrereklamo, sabalit may Diyos na nagpakita sa kanila ng manghanggawa at hindi nila hinintay ang kanyang payo sa verse 13, kundi sila nagkaroon ng walang pakundangang pananabik nang sila'y nasa ilang. Desire. Ano sabi? Dito, tinukso nila ang Diyos sa ilang. Tinukso nila ang Diyos sa ilang. Napakatindi. Subukin mo ang Diyos sa kabutihan, ipapakita niya siya'y mabuti sa iyo, pero tuksohin mo siya sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang abilidad na ibigay ang lahat ng iyong pangailangan sa katawan at sa kaluluwa. Matinding kasalanan to. Okay, verse 15, binigay ng Diyos ang kanilang kahilingan. Pagkain, tubig. Utusan niya yung mga quail, may karne sila. Eventually, yung bato sa gitna ng disyerto, nagkaroon ng bukal ng tubig. Gusto ko makita ninyo dito yung kanilang pag-uugali sa harap ng Diyos. Gusto ko makita mo rin ang sarili mo sa gitna ng ating dinaranas ngayon. Ang pagkalimot.
Sa verse 13, ipinakita yung greediness nila, yung pagiging greedy. Sa Exodus 16 verse 10, sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Anong sagot ng Panginoon? Narinig ng Panginoon, verse 12. Exodus 16, aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi, kakain kayo ng karne at kinaumagahan ay magpapabusog sa tinapay at inyong makikilala na ako ang Panginoon ng Diyos. Nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ay umahon at tinakpan ng kampo at kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. Sa Numbers 11:4-6, at ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karning makain. Ating maalalang isda at ating kinaing walang bayad sa Ehipto, ang mga pipino, ang mga milon, ang mga puwero, ang mga sibuyas, ang mga bawang. Ngunit ngayon ang ating lakas ay nanghihina at walang anumang sa ating harapan kundi ang manang ito. Nagsawa na sila sa quail, sa pugo. So hanggang nagsawa sila, binigay ng Panginoon ng inyong mga desire. Hindi siya nagbabago, dadaling kayo sa lupang pangako. Reklamo pa rin kayo. Inisip niyo yung mga bawang, mga sibuyas, yung karne. Okay, yan, tinambak ng Panginoon. Nagsawa sila ngayon. Yung desire, pag di mo napigilan yan, patungo yan sa discontent. Anong desire mo sa buhay? Anong desire mo ngayon, kapatid, kaibigan? Anong gusto mo na para bagang kung wala yan, kulang ang buhay mo? Wala kang kontentuhan. Nawawala na sa larawan ng Diyos. Yung iyong desire, hindi mo binantayan yan sa iyong makasalanang puso, patungo sa discontentment. Tinuturuan tayo ng kabaliktaran dito yung pagpapasensya. Pasensya. Malapit sa salitang pasyente. Kung ikay tinamaan ng COVID-19, at nakahiga ka doon, at ikaw ay tinitingnan ng mga nurses at mga doctors, ikaw ba magdidiman ng lahat ng gusto mo doon? Tinuturuan ka bilang pasyente na maging pasensyoso. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, na naka-quarantine tayo. Hindi natin alam kung anong mangyayari pa sa hinaharap. Pero tinuturuan tayo ng Diyos para ilabas yung mga desire na mauwi sa walang kontentuhan at unbelief at rebellion sa harapan ng Diyos. Mag-ingat ikaw, mag-ingat ka kapatid. Hindi niya tayo tatantanan 24 oras, kagaya ng bayang Israel. Verse 15, ibinigay niya ang kanilang kahilingan, ngunit nagpadala ng nakapanghihinang karamdaman sa gitna nila. Yan ang gusto mo, binigay ng Diyos. Hanggang sila'y nagkaroon ng karamdaman. Alam niyo, Romans 1, yung mga desire na makasalanan, yung mahilig sa lalaki, babae sa babae, sinira nilang disenyo ng Diyos. Yan ang gusto ninyo, inihayaan ng Diyos sa kasalanan, isang uri na ng paghatol ngayon. Sinamba ninyong nilikha imbis ng lumikha. Ito'y panahon ng pag-aalala. Huwag nating kalimutan ang dakilang Diyos natin. At ang kasalanan nito, tingnan ninyo, patong-patong, itong sa verses 16, yung pagiging inggitero, yung pagreklamo, yung pag-grumble nila sa harapan ni Moses na tao ng Diyos. Nanibugho sila kina Moses at Aaron.
ang banal ng, yan ang sinabi sa Biblia, verse 16, nang ang mga tao sa kampo ay nanibugho kina Moises at Aaron na banal ng Panginoon. At ang lupa ay bumuka at si Datan na nilamon, tinabunan ang kay Abiram na pulutong. Hindi man perpekto sa tingin ninyo si Moses, si Aaron, ako naglagay niyan sa inyo, ibinigay ko siya, regalo ko upang pangunahan kayo. At ang prinsipyo hindi nagbabago, lalo na sa kanyang iglesia. Binigyan kayo ng mga pastor, mga tagapanguna, tagapangalaga ng iyong kaluluwa. Anong ginawa ng mga tao kay Moses? Halos gusto silang patayin. Nagkaroon din ng sunog sa kanilang pulutong, sinunog ng apoy ang masasama, sila'y gumawa sa horib ng guya, sumamba sa larawang hinulma, Diyos-Diyosan naman ang kasunod. Papatong-patong ang kasalanan kapag hindi mo ito nabantayan, mga kapatid, mga kaibigan, wala kang idea kung gaano karumi ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, ipinagpalit ang buhay at tunay na Diyos. Baka ikaw ay mayroong Diyos-Diyosan na hindi naman Diyos. Kung tunay na Diyos mo yan, bakit ka hindi bigyan ng lahat ng pangailangan mo ngayong pandemya? O pagalingin ng mga may karamdaman, o buhayin ng mga namatay, 300,000 mahigit. Hindi sila Diyos. Ngunit ang Diyos natin, siyang may karapatan sa lahat. Siya'y nagagalit kung siya'y pinagpapalit natin, sapagat ang lahat ay gawa ng Diyos. Siya'y iba sa lahat. Sumunod dito na kanilang kasalanan ay yung kawalan ng pananampalataya. Unbelief. Verse 24, 25, hinamak ang lupaing maganda, yamang wala silang pananampalataya sa pangako niya. Sila'y nagmaktol sa mga tolda nila. At ang tinig ng Panginoon na hindi nila sinunod, nagmaktol sa tolda. Ibig sabihin, hindi sila nakita ng karamihan. Maraming nagmamaktol siguro sa inyo. Ano sabi ni Spurgeon sa Complaints sa Tense? Murmuring is a great sin. And not a mere weakness, it contains within itself unbelief, pride, rebellion, and a whole host of sins. It is a home of sin, and is generally practiced by complainers in their tents. But it is just as evil there as in the streets, and will be quite as grievous to the Lord. Anong tent mo na iyong binubuhos ang iyong mga reklamo at sama ng loob? Kakambal nito ang kawalan ng pananampalataya, ang kayabangan, ang Diyos ay laban sa kayabangan, lalo na sa rebelde sa Kanya. Madaling punahin ang mga Israelitang ito. Pero sinabi ko sa inyo, history natin ito, sinulat ito para sa iyo at sa akin. Kung tayo guilty dito, tinuturuan tayo ng Panginoon, tayo ay magpakababa. Hindi lang yan may immorality, verses 28 to 31. Iniignay nila ang kanilang sarili sa Baal Peor at kumain ng handog na inaalay sa mga patay. Kanilang ginalit ang Panginoon sa pamamagitan ng gawa nila, isang salot ang lumitaw sa gitna nila. Nakita mo yung kasamaan dito ng mga tao. Ngunit kagaya ni Moses, sila'y binigyan ng kagaya ni Painihas upang mapaggilan ng salot dahil sa kanilang kasamaan. Alam nyo kung ilang tao namatay sa panahon na yan? 24,000. Isang saglit lang. Kaya nang gawin yan ng Panginoon. Another sin, verse 32-33, rebellion against God's Spirit. Kanilang ginalit sa tubig ng Meribah. Ito'y naging masama kay Moses dahil sa kanila sapagkat silang mapaghimagsik laban sa kanyang diwa. At siya'y nagsalitang padalos-dalos sa kanyang labi. At tuloy-tuloy, nakasalanan. Verse 34, 35, naglingkod sila sa Diyos-Diyosan.
Matindi sa verse 27, nag-alay sila ng kanilang mga anak sa mga demonyo. Nakita mo mga kapatid, dito kapag hindi mo nakitang magkakarugtong, magkakasamang mga kasalanan, rebellion, unbelief, immorality, Diyos-Diyosan, anong inaasahan mong tugon ng Diyos sa iyo? Verse 14, nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan at sa kanyang mga pamana at kanyang kinasuklaman sa kamay ng mga bansa na binigay. Kaya't pinamunuan sila ng mga nanapupuot sa kanila, pinagmalupitan sila ng kanilang kalaban at sila'y pinaalipin sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Anong ginawa ng Panginoon nung nakarating sila sa bayan na pinangako niya? Ginamit ang masasamang bansa, ang malalaki at masasamang bansa, ang Assyrian Empire, ang Babylonian Empire, at sila'y winasak ang kanilang templo. At sila'y tinapon sa Babylonia ng 70 taon. Yan ang ginawa ng Diyos sa history. Huwag mo siyang galitin. Unlimited siya sa kanyang pamamaraan at power upang tayo'y turuan. Subalit, verse 43, iniligtas niya sila ng maraming ulit, ngunit sa kanilang mga payo, sila'y paghimagsik at sila'y ibinaba dahil sa kanilang mga kasamaan. Dito mga kapatid, mga kaibigan, tinuturoan tayo magpakababa. Tinuturoan tayo na maging maingat tayo sa mga pangaakit ng sanlibutan para ilayo tayo sa Diyos. Palakasin natin ang ating kaugnayan sa Kanya, yung ating communication line, yung ating panalangin, paghingi ng awa, pahingi ng tulong sa Kanya. At huwag nating kaligtaan ang katapatan ng Diyos, maging yung ating mga naranasan ng katapatan niya sa buhay natin. At tayo lalong magpakita na nakadepende lang tayo sa Diyos. Totoo ang sinabi ng Panginoon, ako ang puno, kayong sanga, hiwalay kayo sa akin, kayo'y hindi magbubunga, kayo'y mamamatay. May kausap pa ako ngayon dito na ikaw ay nasa brink na dahil sa iyong mga pagrebelde sa Diyos. Ikaw ay tinatawagan niya, magbalik loob sa kanya, ini-encourage na tayo, may layunin siya sa buhay natin. Meron siyang kahabagan maging sa gitna ng ating mga kaguluhan, mga dinadanas natin, bunga ng ating kasalanan, bunga ng ating kawalan ng katapatan, bunga ng ating kawalang pananampalataya sa Kanya, bunga ng ating mga rebelyon sa Kanya, may habag ang Diyos. And so sa makatuwid, may dahilan ang ating pagpupuri, mga kapatid, mga kaibigan. Meron ditong paalala sa kanyang papahayag na ang Diyos ay tipan, ay Diyos ng tapat sa kanyang tipan. Kahit na sila'y rebelde, andun ang Diyos lagi, sila'y kinakahabagan. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang pangako o siya nagdidisiplina. Subalit siya ay mayaman sa kahabagan. Yan ang Diyos natin. Siya'y matiisin. Siya'y tapat sa gitna ng atin kawalang katapatan. Sa verse 46, ginawa niya sila'y kaawaan. Yan ang Diyos natin. Ipinakita niya yan kay Jesucristo na kung saan ay inalay niya ang kanyang buong buhay. Abag yan ng Diyos. Awa yan ng Diyos. Yung paghatol na dapat para sa iyo, inako ng kanyang anak. Awa yan ng Diyos. Dapat ay binura niya na tayo sa ating mga reklamo na ginagawa, murmuring na ginagawa, kawalan ng pananampalataya, subalit siya'y naaawa sa atin. Siya'y nahabag sa atin, mga kapatid. O ang Panginoon naming Diyos, kami ay iligtas mo. O mula sa mga bansa kami tipunin mo upang kami makapagpasalamat sa iyo, sa iyong banal na pangalan at lumaluhati sa iyong kapurihan. Ito yung confession, ito yung pagpapahayag na hindi niya
inaalis ang kanyang sarili at ang ginawa ng kanyang mga ninuno. At kasama siya dito, kami ay nagkasala sa iyo. Inamin niya, inisaysa niya ang history doon sa Exodo, doon sa disyerto, doon sa Babylonia. O kami nagkasala, pero ikaw ay Diyos na tagapagligtas. Iligtas mo kami. Nang sa ganon ay higit kaming magpasalamat at higit kaming sumamba sa iyo. Ito ang kinalulugdan ng ating Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So may dahilan talaga na purihin natin ang Diyos. Kagaya ni Pablo na isang puspos na makasalanan, tingin niya sa kasarili niya, siya ang pinaka-chief, siya ang pinunong makasalanan. Kaya nung siya'y inaresto na Jesus, at siya'y iniligtas, at siya'y kinomisyon bilang kanyang alagad, naalala ito ni Pablo lagi hanggang sa kanyang pagtanda, sa kanyang sulat kay Timoteo bago siya pumanaw sa mundo. Verse 12 ng chapter 1, nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo na Panginoon natin sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kanya. Kahit nung una ako'y isang lapastangan, mag-uusig, mang-alilipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat sa kamangmangan ginawa ko yung kawalan ng pananampalataya at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon nang may pananampalataya at pag-ibig na kay Hesus Kristo, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Hesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin dito. Ang kasamaan ay tinabunan ng higit na biyaya ng Diyos. Kaya may dahilan sa 106 verse 1, purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Unchanging love ng ating dakilang Diyos. Sino makapagsasabi, verse 2, ng makapangyarihang gawa ng Panginoon na makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Wala. Sinabi ni John Calvin sa kanyang commentary, walang sino man na buo niyang pinagsisikapan ng buong konsentrasyon ng kanyang kalakasan sa physical at sa mental para purihin niya ang Diyos. Nakikita niya sa sarili niya ang kanyang kakulangan sa napakataas na dapat niyang papurihan. Yan ang karanasan talaga ng mga tao ng Diyos. And so mga kapatid, tumigil ka at tumigil ka na ngayon dahil sa pandemya, pero ikaw ay magbulay-bulay sa mahabang kasaysayan ng ating tapat na Diyos. Mahabaging Diyos. Ilista mo lahat, count your many blessings and name them one by one. So many. Sa verse 3, yung pagsunod ang tamang paraan sa pagpupuri sa Diyos. Anong pagpupuri tapos hindi sumusunod? Sabi dito, mapalad siyang sumusunod. Ang tunay na mapalad yung sumusunod. Yung simple obedience, trust, and obey. There's no other way. Sa lahat ng panahon, manindigan ka sa tama. Manindigan ka sa pagsunod sa Panginoon. Alalahanin mo ako, Panginoon, verse 4. O Panginoon, kapag ikaw ay nagpakita sa iyong bayan ng paglingap, dalawin mo ko sa iyong pagliligtas upang makita ko ang kasaganaan ng iyong hinirang. Upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa. Upang ako'y lumaluhati na kasama ng iyong mana. Itong mga bagay na hindi mo pinili. Yung ikaw ay piliin ng Diyos, hindi mo kaya yan. Yung piliin mo ang iyong bansa, hindi ikaw ang pumili dyan. Yung piliin mo na ikay maging mana ng Diyos, hindi mo yan pinili. Ang lahat ng ito ay soberanong gawa ng Diyos sa lahat ng mapagpakumbaba, sa lahat na nagsisisi, lahat ng sumasampalataya, nagtitiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya, ikaw ay mapapabilang sa bayan niya, sa kaharian ng Panginoong Hesus Kristo. At yan ang dahilan upang ikaw, ako, ay higit na magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. O Panginoon naming Diyos, iniligtas mo kami
Luwalhatiin niyo ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So mga kapatid, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng pagsisisi at kapatawaran at kahit di tayo karapat-dapat, siya'y nahahabag sa atin. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Sa pagtatapos ko, ay nabasa ko sa araw pala na ito, noong May 31, 1859, ay simula na nag-ring yung tinatawag na Big Ben doon sa England. Nakarating ako doon noong 2010. Nakita ko yun doon sa Parliamentaries sa Westminster, British Parliament. Alam mo, ito ay talagang dinisenyo ng husto ni Sir George Airy na isang royal astronomer para nang sa ganon ay accurate ang kanyang pagbibigay ng oras at kahit yan ay nabagsakan na ng bomba ng panahon ng World War II, ay gumagana pa rin hanggang ngayon at accurate ang kanyang pagbibigay ng oras. May mas accurate sa lahat ng orasan, ang orasan ng Diyos. Ang orasan ng Diyos, pag kumalembang, pag nag-ring, eksakto sa takdang panahon. Itong panahon na ito ay panahon na oras na binigay sa ng Diyos upang ikaw, ako, ay magsiyasat, magbulay-bulay, magsisi, balik loob, ayusin ang buhay sa harap ng Panginoon. Sapagkat isang araw, tayo ay haharap sa Diyos. Haharap sa Diyos. Noong May 31, 1962, si Adolf Eichmann na guilty ng panahon ng World War II na siya ang may kaisipan sa pagpatay sa 6,000 Jews. After that, siya nagtago, nag-iba ng pangalan. Punta sa Argentina, nag-ibigay ng iba ng trabaho, nag-ibay ng pangalan. Sa nalaman ng mga Hudyo, hinanap siya, kinidnap siya, dinala siya sa Jerusalem, nilitis siya, hinatulan siya, pinatay siya. Isang araw, ikaw at ako ay haharap sa Diyos. At ang orasan niya, eksakto, accurate. O, mga kapatid ko, haharap tayo sa ating Panginoon. Nawa, marinig natin ang salita ng ating Panginoong Hari ng mga hari. Welcome, good, faithful, kahit anong panahon, kahit pandemic, you trust me, you obey me, by the help of the Holy Spirit, welcome. Pero kung hindi ka tapat sa Kanya, nanganganib ka, magsisi ka, baka hindi ka tunay na mananampalataya, sasabihin ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun lang gumagawa ng kalooban ng Ama. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. O wag nawa mangyari sa iyon. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya, magsisi ka, sumampalataya ka, para makaiwas ka hindi lang sa COVID-19, kundi sa puot ng Diyos na darating at makakatagpo ka ng buhay na walang hanggang. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, binabalik namin lahat ng papuri, pagpapasalamat sa iyo, O Diyos na tapat, at kami tunay na nagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan. Karapat-dapat ka na purihin at sambahin. O Diyos, magpalakas ka ng loob ng iyong mga tao at baguhin mo kami. Tulungan mo kami magtiwala at sumunod. At iligtas mo ang aming mga kaibigan, ang mga mahal sa buhay. Si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ligtas mo po sila, o aming dakilang Diyos. Lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tumindig tayo para awitin ang ating huling awit ng papuri sa